Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay embrace. Hindi madaling yakapin ang isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. Lalo na kung ang yayakapin mo ay hindi lamang isang ideya o sitwasyon, kundi isang buong direksyon ng buhay na magpapabago sa lahat ng inaakala mong plano. Ganito ang karanasan ni San Jose sa ating ebanghelyo ngayon, ngayong bispiras ng Pasko. Sa simpleng buod, ang kanyang buong kwento ay umiikot sa isang matapang na salita: pagyakap. Ang desisyon na yakapin ang kalooban ng Diyos, ang hindi inaasahang katotohanan, at higit sa lahat, ang kanyang magiging papel sa plano ng kaligtasan. Si Jose ay isang matuwid na lalaki ayon sa ebanghelyo. Isang lalaking may pangarap, may pananampalataya, at marahil ay may sariling larawan ng tahimik at simpleng buhay kasama si Maria. Ngunit biglang nabasag ang lahat ng inaasahan niya nang malaman niyang si Maria ay nagdadalang tao. Hindi niya anak at hindi niya alam kung paano ito mangyayaring may kabutihang loob. Sa kanyang katahimikan, nagplano siyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ayaw niyang ipahiya ang mahal niyang asawa. Pero hindi niya rin kayang yakapin ang hindi niya maintindihan. Subalit doon, sa gitna ng pag-aalinlangan, dumating ang Diyos. Sa panaginip, nangusap ang anghel at binigyan siya ng bagong liwanag. "Jose, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadala ay mula sa Espiritu Santo." At dito, nagpasya si Jose, hindi sa takot, hindi sa sariling plano, kundi sa isang mas mataas na pagtitiwala. Pinili niyang yakapin si Maria, pinili niyang yakapin ang hindi inaasahan, pinili niyang yakapin ang pagiging ama sa isang batang hindi niya laman ng laman, pero magiging laman ng kanyang buhay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng dasal o lalim ng kaalaman sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa kakayahang yumakap sa mga inaasahang misyon at maging sa hindi inaasahan. Yumakap si Jose sa katahimikan. Yumakap siya sa responsibilidad. Yumakap siya sa panganib.
Yumakap siya sa plano ng Diyos kahit hindi malinaw ang lahat ng detalye. Sa kanyang katahimikan, sumigaw ang kanyang pananampalataya. Sa ating sariling buhay, marami rin tayong karanasang parang kay San Jose. May mga panahong ang lahat ay biglang magulo, ang mga plano natin ay gumuho, at ang ating pananampalataya ay sinusubok. Marahil ay may mga pagkakataong gusto nating tumalikod, umatras, umiwas. Pero tulad ni Jose, tinatawag tayong yumakap. Yumakap sa misyon, yumakap sa bagong hamon, yumakap sa katotohanang ang Diyos ay palaging may mas malawak na plano. Kahit hindi natin agad ito makita. Ngayong bispiras ng Pasko, ito yung hamon, yakapin ang Diyos. Hindi lang ang Pasko bilang isang pagdiriwang, hindi lang ang Belen bilang isang dekorasyon, kundi yakapin ang Diyos na dumating sa katahimikan, sa kahinaan at sa karaniwan. Si Jose ang modelo natin ng tahimik, ngunit matapang na pananampalataya. Hindi siya maraming salita pero malalim ang kanyang pagtugon. At sa kanyang yakap, lumapit ang Diyos sa mundo. Sa pagdating ni Jesus, hindi lang tayo niyaya na tumanggap. Tayo rin ay tinatawag na yumakap. Yakapin natin ang mga mahal natin sa buhay, lalo na ang mga nasasaktan. Yakapin natin ang ating sarili, pati ang ating kahinaan. Yakapin natin ang ating pananampalataya, hindi dahil madali, kundi dahil alam natin na sa gitna ng lahat, ang Diyos ay kasama natin. Ang pagsilang ni Kristo ay hindi lang isang alaala ng nakaraan. Ito ay paanyaya sa kasalukuyan. Maging tulad ni Jose, tahimik, matatag, at handang yakapin ng Diyos kahit sa kakaibang paraan niya dumarating. Magandang magnilay tayo. Sa anong bahagi ng buhay natin tayo tinatawag ng Diyos na yumakap din? Kahit mahirap, kahit hindi inaasahan o kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na liwanag at katahimikan, turuan mo kaming maging tulad ni San Jose na handang yakapin ang iyong kalooban kahit hindi malinaw ang lahat. Palambutin mo ang puso naming puno ng takot at pag-alinlangan. Sa gabing ito ng Pasko, naway yakapin namin ang iyong presensya sa mga tao sa paligid namin, sa mga pangyayaring dumarating, at sa aming sariling puso. Naway sa pagyakap namin sa iyo, madama namin ang tunay na kapayapaan at pag-ibig. Amen. Pagpalain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.